Hello guys, magandang gabi. Welcome back po sa aking channel. So, ako nga si Nino. So, for today's video ay October 1 po ngayon, 2025. Kakasarado ko lang ng aking tindahan. Bali 9 na mahigit. So, maraming salamat pala sa mga nanonood sa aking mga video at sa mga sumali sa aking mga live. No? Thank you so much po. Na-appreciate ko po kayong lahat. All the English people out there, thank you very much sa pagsali nyo sa aking pagla-live, no? Maraming salamat. So, for today's video, guys, gusto ko lang ma-share sa inyo na talagang nakakalungkot po yung nangyari sa Cebu, no? Pag-pray po natin sila kung ano po, no? Kalagayan nila doon. Napaka lagim, no? Na hindi ba naasahan. Alam mo yun na talagang marami pong nawala ng buhay, nawala ng kabuhayan, yung mga bahay, talagang nakakalungkot. So, ayun, ingat po ang pag-pray din natin sila. Ingat din po yung mga taga Cebu, no? So, napanood ko po yung si Ate GB, TV, yung buti wala naman po na pinsala doon sa kanyang tindahan na walang nangalaglag ng mga paninda. So, mahirap yung ganun. Talagang hindi mo inaasahan, kaya sabi nga lagi pong handa ng mga kasari. So ito po yung isi-share ko sa inyo. Mag-share lang ako ng verse sa Exodus 14:14. Sabi po rito, ipagtanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So ang ibig sabihin po ay sa ibang salin kasi sa English ay yung tayo ililigtas ni Yahweh. Ano man mga laban natin ay siya po ang lumalaban sa atin. Kaya ang kailangan lang natin ay manatili sa Kanya, pumanatag sa Kanya. Hindi tayo hihiwalay sa Kanya. Yan po yun eh. Pagtanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, ibig sabihin, maging lang tayo, maging panatag, lagi tayong tatawag sa Kanya para tayo ay maranasan natin yung kapangyarihan niya na talagang so pag ini-imagine mo yung kalagayan ng mga nangyari sa Cebu, talagang hindi mo lubos maisip so durog yung mga building na yun, yung Jollibee, McDo, tsaka yung simbahan, may magagay tayo na ng ibang mga picture. So alam kong marami na pong nakapanood at nakakalagim parang so pag hindi po biro yung lindol, na sobrang lakas no, may mga dati akong katrabaho doon sa Cebu, okay naman daw sila, alam mo yon, grabe. Kaya pag-pray din natin sila, nawa po sila ay sa mga nawala ng pamilya, nawala ng family members ba na bigyan sila ng kalakasan ng Lord, kasi yun po ganun po yung nangyari. So hindi po biro. So may mga balita pa na yung iba hindi pa nakuha kasi nadaganan po ng mga building, yung mga bahay nasira, yung mga alam mo yun, grabing kalakas. So sa hindi naasahan, September 30, yung may kaibigan po dun sa Iskat, Cebu, na nag-chat na ganun. So, okay din po sila. Kaya talagang maging handa tayo, lagi tayong manalangin, mag-pray. Sobrang busy po talaga natin sa makamundong bagay, sa paghanap buhay, sa kung ano-anong kinabisihan natin. Sa cellphone, sobrang dami po talaga ang din sa cellphone. Isa na din po ako. So, marami po tayong pinagkaabalahan. Sa lahat po ng ating pinagkaabalahan, nawa po, naalala pa rin natin ang Lord. Marunong kapag dasal tayo, mayroon tayong komunikasyon pa rin sa Kanya, mayroon pa rin tayong relasyon sa Kanya. Kasi ang ibig sabihin ng relasyon, siyempre kailangan na namusta tayo, napapasalamat tayo. So, kilala natin siya, pero wala naman tayong komunikasyon. So, yun ang gusto ng Lord, yung may komunikasyon tayo.
So nga pala guys, ito, bumili ako sa TikTok. So sa mga gusto pala dyan, mura lang, bili na kayo sa aking TikTok. No? Sa mga sa showcase ko sa TikTok. Baka may mga nagustuhan kayo. Advertisement kayo. So yun lang guys. So hindi mo lubos maisip na gano'n nangyayari. Nakakalungkot po. So, maging handa, ayun po, lagi tayo magpakatatag, manalangin talaga, magdasal. Yun po yung ating sandata dito sa mundong ito. Kasi sa mundong ito, we are temporary lang dito, mga kasari. Kaya ano mang meron tayo, kahit mayaman ka, maganda ka, popular ka, temporary lang po ang lahat. At hindi po natin yan madadala sa kabila buhay. Ano? Kaya ang mahalaga talaga na salamat din sa Lord na hindi po siya, siya po ay mahabaging Diyos. Mahaba po ang kanyang kamay para handa tayong abutin. Mahaba din ang kanyang pasensya, yung kanyang pag-ibig, grabe, napakadakila ang kanyang pag-ibig, walang katumbas. Yun po, kaya paulit-ulit man tayo nagkakasala, paulit-ulit man tayong inaabot ng Lord sa gumagamit siya ng mga kaparaanan para tayo ay hindi mapahamak, hindi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun po kabuti ang Lord. Minsan nakakalimutan po natin mga kasari. So yun lang yung akong share po mga kasari sa inyo. Ako naantok na mga kasari. So maghahanap po natin medyo matumal po talaga sa aking tindahan ngayon. Talagang mahirap makaabot ng 200 sa aking mga benta nitong mga huling araw, ewan ko ba, dahil po pamahal yung mga bilihin, pahirap ng pahirap. Yun po yun, sign po yun ng Lord na tayo ay magbalik talaga sa Kanya, magbalik loob. Kasi mga sign po yun, yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, sa mga naririnig natin mga balita, sign po na yun na maghanda tayo. So yan lang mga kasari, ako ay nagbigay parang simpatiya ba tawag nun sa mga tao sa Cebu. Nawa po okay po silang lahat, nawa po ngayon yun nga, ipag-pray po natin, nakagrabe po ang pinsala lang sa Cebu. So yun lang guys, maraming salamat po sa iyong panonood. Nawa po ay ingat po tayong lahat, at yun nga po, lagi tayong manalangin kasi ang Lord, sabi niya sa kanyang mga salita, tayo ay lumapit sa Kanya at siya po ay tutugon sa ating mga panalangin at ipapahayag niya yung mga dakila at mahiwagang bagay na hindi pa natin naunawaan or hindi pa natin nalalaman. So yan po yun. So maraming salamat po sa inyo panonood. Hanggang sa muli, see you my next vlog, and God bless po everyone. Thank you guys. Thank you po sa lahat ng mga viewers. God bless po everyone. See you my next vlog. Bye. Good night po everyone.